At eto na naman tayo mga kababayan at nagbabalik. Abay, eto nga, binuking na ni Marbil mga kababayan na yung mga adiktos daw ay laging gising. Aba, at ang sabi kanina ni Bongbong Marcos Jr., hindi na daw sila natutulog. Ito ba ay epekto? Mukhang may alam si Marbil na mga sources kaya nalalaman niya yung mga impormasyon nito mga gumagamit. Oo. Alam niyo pag gumagamit ka talaga ng droga mga kababayan, hindi ka makakatulog. Pag hindi ka makatulog, hindi ka makakapag-isip ng matino. Kapag hindi ka makakapag-isip ng matino, wala kang matinong sasabihin. Kapag ikaw ay hindi natutulog na maayos, papasukan ng hangin ang iyong brain. Kaya pag pinasukan ng hangin ang iyong brain, ang lalabas sa bibig mo, puro hangin. At kanina nga mga kababayan, nakakatuwa kasi ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na raw siya nakakatulog. Bakit kaya? May mga dahilan naman kung bakit hindi nakakatulog. Pag hindi ka nakakatulog, pagtatawanan ka ng tao kasi hindi mo makontrol yung mga sinasabi mo. Parang hindi gumagana ang utak mo. Parang ganon. Kasi wala kang tulog eh. Kumbaga, hindi sapat yung oxygen mo sa brain. Kaya pala lutang-lutang Oo. But anyway mga kababayan, pag-uusapan natin. At eto, isa-isahin natin, ha? Pagdudugtong-dugtungin natin para malaman natin kung ano talaga katotohanan dito. Oo. Alright, so bago natin pag-usapan yan mga kababayan, panoorin muna natin. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Dito lang yan sa Master Judea Channel. At syempre, huwag kakalimutan na mag-comment sa inyong mga kuro-kuro, sa inyong mga opinion para mapag-usapan natin. Makita ko rin kung ano ang nandyan sa inyong mga puso at isipan. Pero, mga kababayan, nawala na naman po yung isang YouTube channel ng SMNI. Nako po, nako. Hindi talaga tinitigilan ng SMNI mga kababayan. At dahil dyan, please do subscribe doon sa bago po nilang YouTube channel, na DCAR 1026 News. Okay? Ilalagay ko po dyan sa comment section yung link ng channel. Then, mag-subscribe po kayo doon, ha? Para naman makapanood tayo ng patas na pagbabalita at totoong pagbabalita. Dahil sa mga panahong ito, parang SMNI na lang ata ang nananatili na sa patas na pamamahayag mga kababayan. So, suportahan po natin ang SMNI, okay? Palakpakan. At syempre, mabalik na tayo sa ating topic mga kababayan. Ano ba yung title natin? Hindi na natutulog, binuking ni Marbil, ang mga adiktos laging gising. Totoo naman. Pero ito, may bagong pahayag si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na di umano ay hindi na siya nagkakatulog. It's either nakatira or nakatira. Meron namang mga dahilan, di ba? Kung bakit hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog dahil may insomnia ka. Hindi ka makatulog dahil marami kang ginagawa. Hindi ka makatulog dahil nagdudroga ka. Hindi ka makatulog dahil marami kang iniisip. O mamili po kayo dyan kung ano yung rason kung bakit hindi siya makatulog. Pero ito yung sabi niya kasi. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. Kaya huwag kayo nakikinig sa inyo. Paano ka nakikinig? Hindi mo nga ginagawa ang gusto ng taong bayan na magpa-hair follicle test ka. Paano nakikinig?
Lagi kayong nakikinig sa mga Pilipino. Bakit hindi nyo may paliwanag, ha? Yung mga blanco dyan sa Bicameral Committee Report. So, sa 2025 budget. Kung nakikinig kayo sa mga Pilipino, bakit hindi mo utusan ng mga kongresista mo na ipakita ang mga resibo kung saan nila ginagasto ang pera ng gobyerno? Hindi kayo nakikinig. Iba talaga pag puro hangin na laman ng utak. Tuloy natin. Kaya huwag kayong mahihiya kapag kayo'y may pangangailangan. Sabihan nyo itong mga ating mga LGUs. Ang ating kalihim ay hindi na natutulog. Alam ko po yan dahil ako rin. Hindi na po ako natutulog. Ay, jamming session. Oo. Ano to? Jamming session? Pare-pares na kayo hindi natutulog? Tsaka na tayo matulog. Marami pa tayong gagawin. Anak ng tokwa kayo, 3 taon na kayo dyan sa inyong pwesto. Hindi nyo pa matapos-tapos kung anong gusto nyong gawin. Saka na tayo matulog. Balita ko, 3 araw ka na nagkukulong sa kwarto. Balita lang naman. Naaalala nyo pa po ba yung sinabi ni Marbil? Ito mga babayan. Ang sabi ni Marbil dati ay, sana yun? Wala na tuloy. Just remember, bakit may mga taong gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Lutang lang yan. Lutang din to eh. Gumagamit ng drugs tapos hindi addict. Kasi gusto nilang maging hindi sila addict kasi gusto nilang maging addict. Hindi ang mga gumagamit ng drugs, especially yung mga tao natin. Yung mga nagpapadagdag ng oras kasi kapag gumagamit ka ng drugs, gising ka. Remember, yung trabaho natin per oras dito. Ang sinasabi ko lang, mas maganda kami ngayon doon sa data namin, doon sa about sa crime. Pinagmalaki mo pa. Pinagmalaki mo pa at pinuri mo pa yung mga gumagamit ng droga. Walang hiya ka talaga. Pulis ka ba? Basahin natin ha, mga kababayan, yung komento ng ating mga netizens dito. Sa comment niya. Alam namin, di ka talaga natutulog. Sabi ni Dels, sino to? Dels Cabardo, dahil sa suyop mo yan. Grabe naman kayo. Hindi ka talaga promise. Kaya ka nga ngagba, di ba? Laging gising, epekto ng pulburon. Tulog ka naman minsan. Ayan, komento po yan, ha? Sabi ni Valerie Puhot, ito po di mga trolls to, ha? May mga picture yan. Sabi niya, droga pa para humaba ang gising. Sabi ni Ma Conciliado, paano matutulog? Nagnangagba, batak ng batak para gising diwa. Nako, tulog din kahit konti. Alam mo, Pangulong Bongbong Marcos, kung bakit ganito ang mga sinasabi ng mga netizens? Kasi ayaw nyo magpa-hair follicle test eh. Oo. Kung nagpapa-hair follicle test sana kayo, tapos na ang usapang ito. Mapapahiya mo pa yung iyong mga kritiko. Pero bakit hindi mo ginagawa? Diba? Tapos na sana ang usapan sa ganitong issue. Makakapag-move on na sana tayo sa ibang issue. Pero patong ng patong ang mga issue sa gobyerno mo. Oo. Alam mo naman yan, di ba? Alam mo naman yan eh. Oo. Pero ito ilan lang naman ang dahilan yan kung bakit ayaw mo magpa-hair follicle test. It's either alam mo na magiging positibo, or talagang positibo. Yun lang yun eh. Kasi wala ka namang dahilan eh. Wala kang ibang dahilan kung bakit ayaw mo magpa-hair follicle test. Yan ang problema. Kaya tingnan mo hindi kasi maiiwasan ng mga Pilipino na magduda sa iyo. Kasi ngumingiwi-giwi ka. Pag nagsasalita ka, pabulol-bulol. Diba? Dati sa mga debate, ayaw mo sumali. Pero ngayon doon sa mga rally-rally ng iyong mga kaalyansa, lagi ka kasali.
Nakala mo naman yung mga sinasabi ay mabubuti. Oo, sabihin na natin ang yung sinasabi ay mabubuti, pero ang tanong, ito ba ay nangyayari? Parang hindi naman. Oh, tulad nito. Binuking. So mga kababayan, ngayong araw nito nagkaroon po ng campaign. Rally na naman diyan sa Dumaguete. Diyan sa Dumaguete, diyan yung mga pinaglalagyan naman ng truck, yung pagladausan sana ng may isog rally. Okay? So nandun sila, mga kababayan. Nandun po yung team Ngagba sa Dumaguete. Pakinggan po natin at komentuhan natin ang kanilang mga sinasabi. Alright? Let's go. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ba't ang hilig nito kumaway? Wala namang kumakaway sa kanya. Oo. Parang ordinaryong tao lang yung dumating. Oo. Yung banateros nga, pagka pumupunta yan sa ibang lugar, halimbawa sa ibang bansa, punta, nagsisigawan eh. Pero ito, presidente to, bakit hindi nagsisigawan? Oo. Di ba? Iba talaga, ano? Iba talaga pagka wala ka naman nagagawa sa bayan. Hindi ka naman pagkakaguluhan. Si Pangulong Duterte dati, lumabas lang ang daliri noon, pinagkakaguluhan eh. Ito, pati yung mata, labas na eh, no? Wala pa rin eh. Tuloy. Sa puntong ito, ang ating mahal na Pangulo ay kasalukuyang umiikot sa employer's booth upang kamustahin ang ating mga job seekers. Ang Dole Job Fair ay mayroong 15 participating employers na handang tumanggap ng aplikasyon ng mahigit 3,000 job seekers at beneficiaries ng DSWD 4Ps. Bukod sa employer's booth, kasalukuyan din namamahagi ang DSWD ng 3,000 pesos bilang assistance to individuals in crisis situations or AICS para sa ating mga 4Ps beneficiaries. Nakita niyo yung reaction ng babae? Parang, wag ka dito, busy ako. Wag ka dito, busy ako. Ulitin nga natin. Sa employer's booth, kasalukuyan ding namamahagi ang DSWD ng 3,000 pesos bilang assistance to individuals in crisis situations or AICS. Patay tayo na. Hoy! Comelec, ano na? Akala ko ba yung mga kandidato hindi po pwedeng makalapit at hindi po pwedeng gamitin ang ayuda nila sa pangangampanya? Eto kampanya to, di ba? Nangangampanya yung alyansa ni Bongbong Marcos. Nandyan si Bongbong Marcos mismo. Nandyan yung kanyang mga sinusuporta ng senador. Tapos dyan kayo namimigay ng AICS. Hoy, Comelec! Gising-gising naman tayo, Comelec. Anak ng toko, ang dami niyong sinasabi, bawal dito, bawal ganyan, bawal ganito. Pero ito, harap-harapan, namimigay ng AIC sa kampanyahan. Di ba sinabi niyo, bawal yan? Ito, patunayan niyo yung sinasabi niyo. Patunayan niyo yung mga regulasyon ninyo, panindigan niyo yung mga regulasyon ninyo. Pero kung ito, makakalusot ito, may putang ina. Pinaglololokon yung mga tao. Gagawa kayo ng mga batas, tapos hindi nyo naman pinapatupad. Napakalinaw, di ba? Ayan, 4Ps. Bukod sa employer's booth, kasalukuyan din namamahagi ang DSWD ng 3,000 pesos bilang assistance to individuals in crisis situations or AICS para malinaw, di ba? Namamahagi ng AICS. Sige. Mamaya, papatunayan pa sa natin ating mga 4Ps beneficiaries. Natawa ko doon sa babae. Huwag kang istorbo, may ginagawa ko. Umalis ka dito. Parang gano'n ang gusto sabihin ng babae. Nakatitig lang sila. Doon si PRRD, nag-ano yan Pa-picture PRRD. Bakit dito? Parang kahit isa wala nagpapapicture.
Wala talaga. Ay, tuloy nga natin. Ano ba kaganapan dito? Ah. Naaman si Pres dere. Ay, puta, I'm not ito yung, gonna- ay, naku po, ito yung sip-sip na, gobernador ata to, oh. Si Bagabria ba to? Oo. Ito yung sip-sip kay Romualdez, sip-sip kay Marcos. Tingnan mo, yung itsura nito, ito talaga yung mga itsurahan ng mga politikong kupal. Oo. Di ba sa mga pelikula, ganito yung mga itsura ng mga politiko, yung mga magnanakaw. Sa pelikula, hindi ko sinasabi yung magnanakaw siya. Oh, ganito mga itsurahan. Oo, si Suba Serrero, kilala nyo? O, ganito yung itsura nun. Laging congressman yun, laging gobernador sa pelikula yun. Oo, yung may-ari ng mga illegal na mga kontrabando, yung mga ganyan. Oh, 'di ba? Pero hindi ko sinasabing siya 'yon. Pero yung mga itsurahan, ganun. Oo. Ay, ito yung mga sipsipan kay Marcos Jr. Oh. Take much of your time Ah. because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para ka na to. Excited parang hindi naman Oo. Excited lang yan dun sa 3,000 pinamimigay na inyo. Diyan sa AX. Anak ng tokwa talaga, no? Wala na kayong iba talagang ibang diskarte or ibang technique sa pangangampanya kundi gamitin ang pera ng gobyerno. Mga puki ng ina niyo. O, 'di ba? O, bawal daw 'yan, sabi ng COMELEC, pero anong ginagawa nila? Namimigay ng pera diyan sa pangangampanya, mga buwaka ng ina. Tanan. I would just like to say, isagit ra na to. Okay ra ba? BBM! BBM! Okay lang ina. BBM! Walang iya. Oo. Gutom na yung mga yan. Oo. Yung iba ata dyan, hinakot na naman. Oo. Hindi ba nabibigay ng 3,000? Oo. Kasi mukhang walang gana yung mga nandyan sa inyong harapan. BBM daw. Oh. Isagit natin. Isigaw. BBM. So po, walang pakialam yung mga nanonood eh. Oh. Dungan ta, BBM! Oh. Matay mingaw man usob-usob! Oh, mingaw man eh. Oo, parang walang pumapalakpak ka. Parang wala daw. Oo, walang reaction. Oh, sige. Oo, tuloy. BBM! Oh, BBM! oh. BBM! Okay. Press, rag okay na Wala. kita. Okay na. Hindi ba nahihiya itong mga naputang ito? Hindi ba nahihiya ito na pilit nila na pinipilit na yung crowd nila na mag-ingay, pumalakpak lagi. Meron 'di ba nakaraan nauna kay Marcos Jr. Oy, palakpak nandito yung presidente. Wala kaming pakialam sa presidente, wala namang silbi. No. Oh, 'di ba? Kaya siguro nandiyan yung mga tao, may inaasahan yan na may iaabot kayo. Eh, sabi naman kanina, nung nagvo-voice over, di ba? May 3,000 sa AX. Oh. Okay, tuloy pa natin. Yung mga bibigyan ng tulong ng AX, ng Nako po. DSWD ay makakakuha ng kanilang suporta na galing sa pamahalaan. Oy, COMELEC. Di ba pangangampanya to, COMELEC? Oo. Magpakitang gilas naman kayo. O baka takot kayo? O baka naabutan kayo? Di ba? Oh, eto namimigay ng AX sa kampanya. Akala ko ba bawal yan? Pabangag-bangag din kayo eh. Tuloy! Bawat isa po dito sa mga kandidato natin ay itinayanan nila para sa taong Ano yung tinaya? Sa loto? Saan tumaya? Sa loto? Araw-araw may nananalo. Mga buwisit talaga kayo. Sino yung mga tao? Ha? Oh. Mukhang masasakit na ulo eh. Kasi sinasabi ng presidenteng ito na nagkabulol-bulol pa. bayan. Itinayanan nila para sa serbisyo publiko. Aba. Kaya Oh. po, dapat Nambubudol na naman ah.
Nambubudol na naman Huwag natin kakalimutan Alin? na ito ang mga kailangan natin. Saan? Uupo sa Senado. Uupo lang. Yan. Kung uupo, naniniwala ako dyan. Oo. Ang tatagal na yan. Ano na ba mga nagawa niyan? Yung iba dyan, mga nakapagtapos na nga ng termino nila dyan sa Senado. Ano ba na itulong niya sa mga Pilipino? Paulit-ulit na lang tayo nag-uupo ng mga trapong politiko. Ano bago? Bagong alyansa, bagong Pilipinas, pagkakaisa, kinang ina. Kumita na yan sa pelikula. Lugi yung mga nanood sa pelikulang yan. Lahat sila, tigisa sila magaling. Pinagsama-sama po natin silang lahat. Ayan naman At tayo kapag pinagsama-sama mo, nakakagulat talaga na makakita bakit? ng isang grupo na ganito. Na Bakit? kasing galing. Okay nang ina ka. Kasing galing nino. Kasing galing mo. Na wala kang ang silbi sa gobyerno. At kasing sikat. At kasing kasing sikat mo. Bakit nasama yung sikat doon? Iboboto kayo dahil sikat? Iboboto kandidato mo dahil sikat? Di, tayo. Dapat sa balagtasang pambarangay na lang kayo sumari. Doon pasikatan doon. O kaya sa flip-top. Sa flip-top. Doon kayo magpasikatan. Kung pasikatan lang naman pala, mag-artista na kayo. Hindi yung papasok kayo sa gobyerno. kasing experience nitong mga kandidato natin. Tangin ng presidente na to. Pag ako nagsalita sa stage, talo ko pa to. Lalo na kung may babasahin ako. Nagbabasa na yan. Nagbabasa na yan, pero wala pang kwenta yung mga lumalabas sa bibig niyan. Alam niyo po, tignan po natin, isa-isahin po natin. Alin? At tignan po natin ano yung mga katangian na ating maaaring ipagmalaki. Pag ngiwi-ngiwi nyo, yun ang katangian ninyo. Sige, sabihin mo nga kung ano pwede natin ipagmalaki dyan. Dito sa ating grupo. Alam niyo po, na Ano? walo po sa ating kandidato rito ngayon ay naging senador na. Tapos? Kaya't ibabalik po natin dahil nakita naman po natin nung nagsenador po sila, ay nakita po natin marami po silang natulungan, marami po silang nagawa. Pakita ebidensya. Pakita ebidensya. Hanggat walang ebidensya pinapakita, abay, mahirap maniwala dyan, pre. Puro kayo boka eh. Puro kayo boka. Kulang sa gawa. Iba't ibang partido kami nanggagaling. Tapos? Ngunit, pumayag po silang lahat Bakit? na magsama-sama dahil nakakaunawa po sila Basaan? na ang tanging solusyon para sa mga problema natin Magkakaisa? ay ang magkaisa. Putangin na. Magkaisa na naman. Magkaisa. Pagkaisahin mo, Pagkaisahin mo pagkaisahin mo yung mukha mo, tsaka yung panga mo, na may kumukusang. Tuloy. Ano daw? Ulitin nga natin. Nakakaunawa po sila Saan? na ang tanging solusyon para sa mga problema natin ay ang magkaisa. Magkaisa tayo, Magkapit-bisig tayo para bumaba ang presyo ng bigas. Magkapit-bisig tayo para matakot ang mga kriminal. Magkaisa tayo para mawala ang mga adik sa lansangan. Ganon? Okay na ng pagkakaisa yan. 3 taon na yung pagkakaisa mo, Yung mga Pilipino, iginigisa mo sa sarili mantika.
Pag tayo lahat, pag tayo mga Pilipino ay nagkapit-bisig, kapag tayo mga Pilipino, sabi na nga ba eh, may kapit-bisig na naman eh. Dahil nakapit-bisig na yan. Ay nagtutulungan at nagmamahal sa isa't isa. Makikita po natin maganda ang magiging, ang pupuntahan, ang tutunguan ng ating minamahal na Pilipinas. Putang ina pang grade 1. Pag tayo ay nagkaisa, pag tayo ay nagtulungan, pag tayo ay nagkapit-bisig, pag tayo ay nagmahalan, gaganda ang ating bansang Pilipinas. Ano kunik? Gaganda ang bansang Pilipinas kung aayusin ninyo yung mga trabaho nyo. Oo. Hindi natin madadala yan sa pagmamahalan. Hindi natin madadala yan sa pagkakapit-bisig. Magkaisa yung kapit-bisig. Hindi natin yan lalo-lalo na madadala sa puro ngawa, salita, kulang sa gawa. Pang grade 1 ang po. Sino kaya gumagawa ng speech dito? Doon mga kababayan, maintindihan natin. Kulang talaga sa tulog. Hindi po talaga siya natutulog. Kasi kung ganyan ang mamumutawi sa iyong mga labi, hindi mo na kailangan sabihin na hindi ka nakakatulog. Dahil walang sustansya. Walang sustansya yung mga sinasabi. Alam nyo, kapag pinanood nyo yung buong video ng pagsasalita nito, masisiraan ka ng ulo. Dahil kung ginagamit na naman niya yung technique na ginamit niya noong 2022. Yung mga pagkaisa tayo, magkapit-bisig tayo, magagaling ang ating mga kandidato. Magaling saan? Kung magagaling yan, yung mga incumbent mo, di sana maganda na ang Pilipinas. Diba? Yung mga incumbent mo na kandidato, yung mga pinagmamalaki mo na dati ng senador, nung senador sila, nabigyan sila ng pagkakataon na pagandahin ng Pilipinas, napaganda ba nila? Di ba hindi? Anak ng toko, huwag na tayo maglukuhan, Marcos Jr. Oo. Tingnan mo. Punta ka sa PTV, tingnan mo ang komento sa PTV, sa Facebook page, sa Facebook page mo mismo. Tingnan mo ang komento ng mga tao. Kung natutuwa ba siya sa mga sinasabi mo at kung nagugustuhan ba nila yung mga kasinungalingan mo. Yan ang problema sa atin paulit-ulit tayo ng bubudol. Kung alam natin sa sarili natin na wala tayong silbi, umalis na lang tayo. Huwag na tayo nang magdagdag pa ng sakit ng ulo. Kaya tayo mga Pilipino, magdadagdag pa ba tayo ng mga politiko na tulad nito? 3 taon na nakaupo sa serbisyo, wala pa rin tayong natatamo. Ano ba nagawa niyan? Puro ayuda. Namimigay ng ayuda. Ang pinakamalaking accomplishment nito ni Marcos Jr., yung nagpalit ng logo. Logo ng Bagcor, logo ng Bagong Pilipinas. Yun ang pinakamalaking accomplishment niya so far. At doon sa video ng tourism. Kaya nakakatawa. Ang mga Pilipino, urat na diyon sa inyong mga sinasabi, sa tuwing dumadat sa inyong mga kandidatura. Wala na. Marcos Jr. Umatras na kayo. Matatalo na kayo. Didiretso na kayo sa Puso Negro, sigurado.
Oo. Alam nyo, mga kababayan, no? Sa salita pa lang ng Pangulo na ito alam mo na utak bao. Hindi kasi kayo naniwala kay Rodrigo, paulit-ulit na nagpapaalala si Rodrigo, binoto nyo pa rin to. Oh. Kaya yung mga mahihirap na Pilipino ngayon, pinagmumukha na ng mga aso. Bakit kamo? Paglalawayin ka nila sa ayuda, paglalawayin ka nila sa mga pangako nila, paglalawayin ka sa 20 pesos na bigas, paglalawayin ka sa magandang Pilipinas, pero wala naman silang ginagawa para pagandahin ang Pilipinas. Oh, anong gagawin nila? Magkaisa? Magkapit-bisig? Magmahalan? Ha? Magtulungan? Tulungan nyo ang Pilipinas. Tulungan nyo ang mga Pilipino. Hindi yung kayo ang tutulungan. Kaya nga kayo nandyan. Kaya nga kayo hinalal dyan para tulungan nyo ang mga Pilipino. Parang ang nangyayari, yung Pilipino pa, mga ordinaryong Pilipino pa, tumutulong sa inyo. Mga walang hiya kayo, mga walang silbi po. Oh, mga kababayan, ha? Iboto nyo ho yan. Oh, na lalo pang magka-letsi-letsi ang ating bayan. Oo. Basta ako, paninindigan ko, number 53, Pastor Apollo Sigibuloy. Ha? At lahat ng nasa PDP laban, straight vote yan. Para makaganti tayo dito sa mga ito na puro kasinungalingan, ha? Puro pagmamalabis ang ginagawa. Oh, tingnan nyo ha, yung budget pala ng 2025, 65% na ang nailalabas. Walang hiya. Pinagtatalunan pa yan. Pero nailabas na po pala yung 65%. DBM po ang nagsabi niyan. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang topic, mga kababayan. Kasi medyo kotang-kota na tayo dito sa kagaguhan ng mga ito Oo. So, basta, tayong mga Pilipino, sana matuto na po tayo. Para na kami sirang plaka dito. Pero hindi kami magsasawa na magpaalala sa inyo na boboto tayo na matino, bumoto tayo na maayos. Yung may malasakit, may pagmamahal sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. At yung may pagmamahal sa Diyos, syempre. Hindi yung mga nag-uutos na lusubin ng simbahan. Kasi yung mga mag-uutos niya ng ganyan, putang ina, mga demonyo yan. Namura patuloy. Di ba? So hanggang dito na muna, mga kababayan, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pero huwag kakalimutan, mag-like, share, and subscribe. At mag-comment din po kayo, binabasa po natin yan at pinupusuan. At huwag kakalimutan, DCAR 1026, mag-subscribe po tayo sa YouTube channel nila kasi ginurgur na naman yung isang channel nila. Ilalagay ko siya sa link, ilalagay ko yung link diyan sa comment section para click nyo na lang, then subscribe kayo. Okay? Alright, so once again, my name is Master Jude saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.